Magandang araw, people of the world, people of the Philippines, mga ka-DDS, ka-camping, ka-BBM, lahat ay ating binabati na isang magandang araw. Ay siyempre sa mga ka-DDS ay baka hindi pa rin magandang araw dahil si kanilang Tatay Digong ay naroon nga sa ICC at nakadetain na. Pero wag naman kayo mag-alala at maganda naman ang kanyang kinalalagyan doon. Hindi naman katulad sa Pilipinas. Ang kanyang mga kahalubilo doon ay mga sikat, mga educated, mga leaders ng iba't ibang bansa, mga pinuno ng mga militar. At wala naman doon gaya dito sa Bilibid na may mga sige, may mabahala. Kaya may kung ano-anong mga samahan, mga gang, ay doon po wala, mga disente. Ang alam ko nga doon, baka naka-coat and tie pati sila sa loob kasi fully air condition yun. Sa sarap ng pagkain doon, nalaki ng compound. At higit sa lahat, ay pwede naman siya doon mag-bail. Although hindi yata bail ang tawag nila doon, release. Meron silang certain term Pwede silang i-release, available naman niya. Kumbaga, by analogy sa Pilipinas, yan po ay available ang ating nabasa. Although hindi available ang kanilang tawag. At saka yun, makalabas man sila for temporary liberty, hindi siguro pwedeng umuwi ng Pilipinas. So ay doon siguro sila magre-renta ng bahay malapit doon, ng house, ng condo. So sa pera ng mga Duterte ay kaya-kaya nila, baka nga pwede silang bumili doon ng house and lot. Tara, tigilan, pupunta doon si Hanilet or iba pang members of the family. So para lang sila nagbabakasyon doon siguro. Kailan pa ba naupo si Digong? Panahon pa ni Corines, no? 1986 malamang, ano? Sabihin natin 1986. Nung siya appoint na mayor ng Davao ng namayapang Cory Aquino. So bilangin natin 86, 96, 2006, 2016, 2020. Ayan na, 39 years na sa posisyon. Ay medyo malaki-laki na naipon ng Duterte family. Naging president pa. Naging president, mayor, vice mayor, congressman. Malaki-laki na ang kasabihin natin kinita ng pamilya Duterte. So yun nga, maganda naman ang kanyang lugar doon pwesto. Pero ating medyo idadagdag na tatalakayin ngayon na itong si Cayetano, ano nga, nag-cry foul siya na hindi raw nabigyan ng due process. Itong si dating Pangulong Duterte ay tinira naman siya, binanatan siya ni Leila de Lima at wala rin siyang karapatang magkakatsang tungkol sa due process dahil siya enabler. Ang ibig sabihin ni de Lima, nung kasalukuyang dinadapurang ni Duterte, itong mga karapatan ng mga tao, human rights dito sa Pilipinas, ay isang enabler si Cayetano, wala naman sinabi at siya ay nakinabang din sa pamumuno ni Duterte. So ang sabi ni de Lima, sa halip na magkakatsang itong si itong si hindi naman bakla si Cayetano, siguro yung madaldal lang siya at saka yung kanyang labi talaga ganun pakimbot-kimbot na parang puwit ng manok, ay ganoon lang talaga, pero hindi naman siguro bakla mali-mali. Saka wala namang masama sa pagiging beke, ano ba, si Vice ganda nga, sikat na sikat, accept na accept. So, okay lang naman yan. Anyway, hindi naman natin sinasabing beke. Ganun lang, mukha lang beke, pero hindi naman siguro. Madaldal lang talaga yan. Yan ang kanya. Pinanganak siyang madaldal wala tayong magagawa Anyway, ang sabi nga ni Senator Leila de Lima, dapat daw makulong ito dahil enabler. Actually, mga kabayan, ay hindi lang siya dapat ikulong, kundi lahat ng mga senador na dapat noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinolerate. Maraming ginawa pagsasara ng ABS-CBN, pagkampi sa China, paglalagay ng communication satellite sa loob ng AFP, yung pagbibigay mga batas na 60% ownership na ba? May mga ganyang batas siyang pinasa na kung ano-ano pag-appoint sa isang insect bilang kanyang economic advisor, si Michael Yang ba yung in-appoint? Isipin mo na lang yun. Kung tutuusin dapat na-impeach siya doon kasi isipin mo naman, bawal sa constitution yan, i-appoint mo na political economic advisor ng isang hindi naman Pilipino, insect. Pagkatapos yung insect na ito, si Michael Yang ay kababayan, ay taga doon nga sa lugar na nangangamkam ng ating teritoryo sa napakalaking pabor ang ginagawa, Pagkatapos itong si Sara Duterte, tuwing may okasyon ang China, binabati in Chinese, in Mandarin. So iyan ay tinolerate itong tokhang na pagpatay na sinasabi nga ni Duterte laging kill. Tinolerate ng mga senador, kaya lang hindi lang si Peter Cayetano ang dapat makulong dito. Lahat ng senador ng panahon yun makulong. Hindi lang sila, kaya dapat doon may kasama si Leila de Lima sa kulungan. Anyway, dapat sila nagharakiri doon sa Japan kasi nakakahiya ang kanilang mga pinagagawa. Yung mga senador na nakaupo noon, kahit yung mga congressman na yan, ang ngayon namamayagpag pa rin.
Dapat kayo ay nagharakiri, kayo ay may duguri ng inyong mga kamay dahil tinolerate nyo si dating Pangulong Duterte, nagawin ang kanyang asal, nagawin ang kanyang bisyo, tinolerate nyo and spoiled nyo. Wala kayong ginawa. Kung sa bagay, pagka ikaw ba naman baka ikaw ay tigukin, patalsikin, yung, ano nga dito yung trans woman na mambabata, si Geraldine Roman ba yun? Ay sinabi niya talaga na wala silang magawa noon dahil kawawa naman yung kanilang mga constituents, mga kababayan, mga hawak na lugar kapag hindi sila nakisama dito kay Duterte. So yun po ang nangyari noon. Pero just the same, mambabatas kayo, dapat kapakanan ng Pilipino, iniisip nyo hindi kapakanan ng isang tao. Malinaw naman na ang namayagpag lang dito ay si Duterte at ang kanyang mga kumpare. Nakinabang yung mga sandaluhan, men in uniform, dahil tinaasa ng kanilang sweldo. Kaya nga iba, di ba, nag-iiyakan ngayon. Kasi hindi naman sila hinaharas ni Duterte kasi sila'y armado. Ibinigay lahat ng kanilang benefits. Oo nga, nakinabang talaga ang men in uniform dito, police, lahat ng AFP members, Philippine Air Force, pare-pareho, Bureau of Fire Protection, etc., etc. So nakinabang talaga. Pero yung basta may baril, pinapaboran ni Duterte yan, yung mga armadong kawani ng gobyerno. Pero yung walang baril tulad ng mga teacher, mga medical practitioners, some health workers, ay di ba noon nagrarally pa nga mga noong panahon ng COVID, nang hihingi sa hirap ng kanilang trabaho. Hindi yon ibinigay ni Digong. Iwan ko ngayon kung naibigay na ni PBB. Wala akong balita kung naibigay ba yung utang pa ng gobyerno dito sa ating mga health workers na siyang nagpakahirap noong panahon ng COVID. Talagang daan-daang libo ang araw-araw ay dinadala sa mga ospital. Pagod na pagod itong mga ito. Hirap na hirap talaga. So, yun. Kaya nga itong mga enablers na ito sa pamuno ni Cayetano, kabilang si Cayetano, dapat sa mga ito ay magharakiri. May dugurin ang mga kamay nyo kasi tinolerate nyo. Tinolerate nyo ang isa sa mga paboritong libangan ni Duterte. Ang paboritong libangan ay diyan. Kill. Pag lumaban, barilin, kill, yon. At pinangurahan nga yan ni Bato, nakagabi gigil na gigil habang ini-interview ni Karina Constantino. Gigil na gigil, galit na galit at parang gustong lamunin ng buhay si Karina Constantino. Takot na maaresto. Sumunod ka sa iyong amo tapos takot kang maaresto. Anak ng... Yan po si Cayetano talaga. Dapat dyan ay magharakiri kayo, yung mga nakaupo noong pwesto. Yan, mga bats nyo, magharakiri kayong lahat. Tinolerate nyo ang isang berdugo na katulad ni Rodrigo Duterte. Okay naman to, gaya na sinabi, pwede siyang bumili doon ng property. Although hindi ko sure kung pwede mong bumili ng property ang Pilipino, pero yung pagrerenta ay kaya. Napakalaki ng pera na pumasok sa kabangyaman ng mga Duterte sa nakaraang 39 years. Sa confidential pa lang at intelligence fund, si Digong alam ko dyan sa presidente, 30 billion ang pork barrel niyan. Hindi naman pork barrel ang tawag doon. Basta alam ko dyan sa record, 30 billion taon-taon ang budget niyan. Isabihin mo na magkasos mo yung kalahati, 15 bilyones, ay yung pambigay ng malalaking businessman. Marami, kaya malaki yan. Hindi yan maubusan. Tuloy ang palabigasan ni Digong kahit na dyan siya sa Netherlands. Parang nagbabakasyon lang siya dyan. Saka at the age of 80, ay dapat enjoy na niya talaga dyan ang kanyang buhay dyan. Hindi naman dyan katulad sa Bilibid. Napakaganda ng detention cell dyan. Hindi tulad dito sa atin. So yun po lamang ating maisishare. Talagang masarap mag-vlog sa mga panahon ito dahil sa mga pangyayari na ito. Ano man ang mangyari, dapat ay kapakanan pa rin ng mga Pilipino ang umiral. Kapakanan ng mga Pilipino. Kukuha naman ng mga lawyers yan doon, si Digong. Yan, magagaling na lawyers ang makakuha. Kayang bayaran yan ng pamilya Duterte. Kaya sa dami ng property, sa dami ng pera. Ayan kumbaga barya-barya lang kanilang magagasto siguro dyan. Yan po lamang.